Oy, Nay, grabe. Bash na bash ka na naman. Ano na naman yung kasalanan ko? Ay, naku. Hindi kami pumunta kay Diwata, pero nagpabili ako. O ito na, titikman na natin ha. Unahin natin ang sabaw. Kilala niyo ang komedyanteng si Dagul. Huling nabalitaan natin, si Dagul ay iwasan lang nila ni Joshua at ni Julia na mag-post ng mga sahato pa rin si Gary Vino. Grabe, no? Nakakaloka. Ang nakakatuwa. Sino yung buntis? Oh. Narinig ko lang naman to. Ayun ka na naman sa narinig, kuya! Gaano katotoo Oh. na si ay buntis na. Talaga? Yeah. Hello mga ka-apit! Ito po ang inyong mga lingkod. Sino ba si Mama Loy? Oh, si Ate Mena! Ito naman po si Papa O, si Tia, ano pa nga ba? Ang laging yung iniililit sa amin. Ay! Ichika mo na! Dali! Oy, Nay, grabe. Bash na bash ka na naman. Ano na naman yung kasalanan ko? Ay, naku. Bakit naman daw kasi hindi mo pa natitikman yung pares ni Diwata? Naglabas na daw ng comment tungkol doon sa produkto. Oo, tapos meron pang mga hanas na bahagi ka pa naman ng LGBTQ, tapos hindi mo sinusuportahan yung mga katulad ni Diwata na nagsusumikap naman sa buhay. Napanood niyo po ba ng buo? Kung napanood niyo ng buo at ganyan pa rin ang reaksyon niyo, tatanggapin ko. Pero kung kayo, dumidepende lamang sa dinudukot lang kung anong gustong dukutin ng ibang mga nag-online news, eh hindi ko nakasalanan kung gano'n ang tingin niyo sa amin. Pero Diyos ko naman, ang ganda-ganda ng sabi ko, di ba, hindi ko pa nga natitikman. Ano ba naman? So, sino naman tayo para mag-judge kay Diwata? Correct. Pero dahil, sinasabi nila na hindi ko pa raw natitikman, kung makahusga daw tayo, di natural. O anong ginawa namin? Hindi kami pumunta kay Diwata, pero nagpabili ako. Ay! Nagbayad kami. Hindi kami nagpalibre. Sino bumili? Di ito. Si Mrena, sabi ko, taga-Pasay ka, bilhin mo ako. Di ba? Ayan. Nagpabili kami ng Pares Overload at yung kanilang chicken. Ba't chicken? Ba't chicken? May sakit? Hindi, gaga. Kasi, nauna na yung fish. Chicken. Third, pork, beef, charot. Hindi, ito na nga. So, ito, panoorin nyo. Yes, nagpabili ako bilang supporter rin kay Diwata. Oo. Kasi baka isipin nyo, hindi naman namin experience, ang gagaling namin magsapagsalita. Ayan po. Bumili ko po kami. This is worth 2,000. Yung chicken. Ito yung chicken nila. Ito naman yung pares nila. So, kasama si Jex. Yes, titikman Si natin. Brenda kasama rin. Titikman mo namin to. Si Mama Loy. Oo, para naman magkaalaman tayo, no? Oo. Kasi nakakarating sa amin na normal lang ang lasa. Hindi naman ganun kapal. Yung iba, kaya rin nandoon para supportahan si Diwata. Lalo na, alam naman natin kung ano yung background ni Diwata na talagang nagsusumikap sa buhay para naman, alam mo yon, mapatunayan niya sa mundo na kaya niyang maging successful. O yun, oo. Hindi naman namin pinapatay ang pangarap ni Diwata. O ito na, titikman na natin ha. Unahin natin ang sabaw. Pag-igo? Okay. Okay. Parang mas overload yung reaction. Hindi, para lang maramdaman ninyo na hinigop ko nga ang sabaw. At kayo na mismo nagagalit yung sound. Nauuna yung sound. Diba? O ito na, sa laman na tayo dumako ha. Okay naman. Hindi na ganun ka-fabulous. Pero okay na for 100 pesos. Ito, kasama yung rice. Opo, ano ni? Only yung rice? Tapos kung doon may soft drinks, di ba? Kung Pwede doon na. ka kakain, may soft drinks na free, tama? Nabranda yung food.
Subukan namin. Bumili ng pares. Yes! Halika na, Ate Ere. Oh. Itong pares, okay naman siya. For 100 pesos, hindi na masama. Pero, syempre, may mga kaibigan tayo na hindi pasok sa panlasa nila yung kay Diwata. Pero sa akin, kesa pumila ako dun sa pagkahaba-haba, napakainit pa ng panahon, nagpabili na lang ako. In fairness, masarap pa rin naman yung sabaw kasi mainit pa rin yung sabaw. So, pasok sa panlasa ni Ojo Diaz? Oo. Oh! Susubukan naman natin yung chicken kung masarap. Yan. Oh. Magkano yung chicken? 120. Plus rice yun. Opo, Ano yung rice? ano yung rice? Ang chicken, hindi. Hindi po. Pwede na. Pwede na rin to. 120, may rice, mayroong soft drinks. Opo, meron po. Oh, imagine mo yan. Pwede na. Kaya pala dinadayo si Diwata. Oo. Yan, pwede na to. Kaya hindi yung tipong hahabulin mo ng hahabulin na araw-araw. So yun ang gusto mong kainin. Yeah. Pwede na yan. Iba-iba talaga panlasa. Kay Ellen Lihim, anong komento mo, Ellen Lihim? Wala, Ate Ito pala Ere. siya yung star anise. Oo. Dapat hindi ba may anise? May ganun siya. Iba-iba talaga Diba? O ito, kung iaaya mo sa presyo, huwag ka nang maarte dahil masarap na siya for 100. Imagine 100, meron ng kasamang kanin. Anli kanin, yung soft drinks hindi anli. Tingnan mo naman, Diyos ko. Ngayon, ang tanong, kumikita ka pa ba, Diwata? Awase. Gary. Ako, ayaw mo lang mabasa eh. Diwata, congratulations. Sana magtuloy-tuloy yung negosyo mo. At sana ay huwag kang mapagod. Oo. Na bigyan ng magandang presyo yung pagkain mo na ganun lang. Kasi baka maiba siya kapag nagtaas ang presyo. Hindi. At saka ganyan na sabi ko ng isang episode, yung product development, tuloy-tuloy yan. So, pwede pa itong mapasarap, diba? Pwede pa itong masarap kung gugustuhin nila. Pero kung happy na sila na ganito yung offer natin, good. Oo, tama. Diba? Kaya Diwata, congratulations. Okay? Tama naman ako, diba? Sa panlasa ko, okay yun. Yes. Kung 100. Mm. 100 pesos plus. Di ba, Mrena, sabi mo, meron pang libreng soft drink yan. Opo. Oo. Only rice. Only rice din, only sabaw. Only din po. Tinan mo yan. Diyos ko, alam, pag sa 100 pesos, Diyos ko, wag nang maarte yung iba. Actually, nung nandun, hindi na nila nakita after nung camera nag-off na di ba? Nag-discuss, may mga mommies tayo doon na nagsabi na, di ba ang Paris, dapat may ganito, may ganyan. Iba-iba po talaga yung opinion. Kaya tama yung sinabi ni nanay na depende na talaga yan sa panlasa ninyo. Kung matitikman nyo, maiibigan nyo, di ba? Pero sinabi ko naman doon na okay na yung 100. Kahit doon sa chicken, na only rice din, pero ang laki nung kita ng chicken. 120. 120. Okay na din yon ha. Lalo na kung gusto natin supportahan talaga si Diwata. Dahil talaga namang kaya na viral si Diwata, yung kanyang nakaraan, hindi ba? Makasaysayan ang kanyang nakaraan. Kaya naman todo suporta din ang mga netizen. Kaya yung iba kahit Diyos ko tagaktak na ang pawis, lapot na ang pawis, andun sila, nakapila sila, at yung iba naman ay talaga namang Diyos ko nag-vlog pa, yung iba habang nakasimangot na si Diwata kasi napapagod na rin yung tao. Parang happy ako sa nangyayari pero Diyos ko, di ba? Yung hindi rin siya manahimik, hindi rin siya matahimik. Kasi nga laging may camera nakatutok sa kanya. Kaya yung iba na may misinterpret kung bakit ayaw na niyang umiti. Diyos ko, kayo man ang nasa ilalim ng bayo. Kayo man ang nasa... Ba't naman doon? Nasa ilalim ng araw. Okay. Oo, Diyos ko, gano'n din naman, talagang ningiwi kayo sa sobrang tindi ng init. Correct. Oo. Pero alam mo, okay yan na ginagawa mo
Diwata, sabi ko nga sana magtuloy-tuloy yan. Yes. At sana naman, pag nag-increase ng bahagya itong si Diwata sa kanyang mga presyuan, sana naman tanggapin natin na hindi naman bumababa talaga ang presyo ng lahat ng bilihin. Baka marami tayo dyan na yung mga manonood na natikman na nila o gusto nating malaman yung comment nila kung anong lasa, di ba? Kung pasok ba sa panlasa nyo o hindi, comment below po, di ba? Oo, ayan. Kasi iba-iba naman talaga panlasa natin, di ba? Kaya mo, okay sa'yo. Kay Ellen Lihim, parang hindi daw, parang di ba? hindi, pero nagbalot. Nagsyara ng lola mo. Ayun lang. Diba? Anyway, ayan na. Alam mo, sa mga panahon ngayon, pansinin mo, Loy, yung mga nabaviral, yun talaga yung pinupuntahan, pinuputakte, di ba? Ngayon, nasa mga tao na kung paano nilang ilalatag yung kanila namang kwento, yung kanila namang experience o encounter doon sa nabaviral. Correct. Importante lang, kailangan maging consistent tayo sa lasa, sa presyo, pwede bahagya yan, pwedeng dagdagan ng 5 pesos yun ni Diwata kung hindi niya nakaya talaga. Dahil ang dami-dami niyang tauhan. Correct. Oo. Hindi na naman din niya sinisingal yung mga vloggers. Kung pinagkakakitaan man siya ng mga vloggers. Naku kuya, buti hindi tayo sinisingil, no? Uy, portion lang naman to. Portion lang, hindi naman to buo. Segment lang. Nautusan ka lang nun. Ano mo. Uy, pero bakit di ba, dahil din na feature natin sa isang segment natin si Diwata, Uy, tumami yung ano niya. Kahit paano, baka mamaya nakatulong tayo din sa pagdami, di ba? Oo, dahil marami rin naman siyang natutulungang mga empleyado, mga staff niya na may trabaho ngayon, hindi ba? Sana lang yung mga kalalapit na mga restaurant doon, sana hindi magreklamo. Baka kasi magkaroon ng pagkukumpara na bakit hindi kami nilulusob ng mga tao o bakit kami nauubusan kami ng parking kasi nga yung kumakain pumapark doon sa kanila. Sana lang wag magkaroon ng aberyang ganyan. Tsaka iba-iba naman yata yung tinda ng iba-ibang tindahan doon. Try nyo na rin po, ando na din lang kayo, di ba? Tanong natin si Mrena. Mrena, ano ba yung mga nakapaligid na tindahan doon? Meron po siya kuyang katapat. Parisan din po, pero ang tawag sa kanya, Encanto. Encanto. Nilulusob din ba ng mga tao? Marami rin ba kumakain? Actually kuya, ang kwento Huwag ka nag-actually! Kuya, kasi may kwento talaga yan. May kwento talaga yan. Yung una daw po kasi, hindi talaga siya pinipilahan. Tapos yung may-ari ng Encanto, parang pasuko na siya. Pero nung ganun pasuko na siya, nagulat siya, lahat nung, hindi naman lahat, yung karamihan ng customer ni Diwata. Yung spillover. Opo. Yung sobra. Opo, pumupunta na sa kanya. Ngayon kuya, pinipilahan na rin siya. Maganda, nakatulong pa rin si Diwata dyan. Ayan. So, sana supportahan natin yung mga masasarap, yung mga mura, at yung mga gustong magtagumpay sa buhay. True. Magbabalik po ang taba. Akala ko may puhunan. Dito mo. Anyway, ayan ako. Diyos ko, meron kami mamayang ipapalito sa inyo. Nakuhulaan niyo kung sino yung buntis ngayon. Oo. Bakit? Hindi ako mamano. Hindi, ayaw na nga. Di ba ayaw niya na nga magpatarak sa asawa? Kuya? Andiyan pa naman yung kasama niya ngayon, Nay. Andiyan ba? Oo. Gusto siyang tarakan Bigyan na natin ng pangalawa si Iti. Ba't nga ba hindi, Brenna? Yun nga yung sinabi nga. Bigyan na natin ng kasunod si Iti. Ipapasa ko muna tong Iti ko. Sabi ni Ano sabi ni Brenna, Nay? Ayun nga, sabi ni Brenna, wag mo muna ipasok yung ik-ik mo. Bakit? Kasi hindi pa handa yung ik-ik ko. Kuya? Basta si Brenda. Dapat labatan yung basta. Anyway. Naku, tawa tayo ng tawa dito. Gusto ko lang isabihin sa kanila. Kilala niyo ang komedyante si Dagul.
ng Going Bulilit. Yes! O siya lang kasi yung hindi gumag-graduate sa Going Bulilit. Bakit? Eh di ba nga pag lumalaki na, pag sumasapit na ng 12 or 13 yung bata, nag-graduate na. Si Dagul hindi nag-graduate doon. Pero ang nag-graduate, yung mismong show. Kaya naman si Dagul, yung alam mo, may kalungkutan din sa kanya dahil namimiss siya umarte. May sakit na rin naman si Dagul. Oo. At yun nga, huling nabalitaan natin, si Dagul ay nakakonfine ngayon sa Philippine Heart Center. Oo. Kung saan, in fairness naman, tinutulungan naman siya ng mga senador na mga kakilala niya, yung mga guarantee letter, pero hindi naman lahat kayang tugunan ng guarantee letter. So, kailangan pa rin nila ng pondo. Oo, para sa paggaling ni Dagul. Sabi nga ng kanyang anak na si J. Chris, 2 weeks na raw doon si Dagul, ang kanyang papa, at maraming test na isinasagawa sa kanya, no? Dahil kanyang lungs ay may clot. Oo. At sinicheck pa ang kanyang heart kasi nga medyo lumalaki yung kanyang heart. So, heart enlargement ito at nagka-pneumonia pa siya. Oo, kaya naman siya ay humingi ng tulong sa atin. Although, syempre nagbibigay din tayo ng tulong sa kanila. Pero ito hindi nila alam na ipapanawagan natin. Dahil nahihiya nga yung pamilya na humingi kung kani-kanino ng tulong. Syempre may mga test pa at mga doktor na babayaran. Yes. Oo, kaya sana ay gumaling ka, Dagul, para sa iyong mga anak, para sa pamilya mo, ha? So, kung gusto niyo pong tumulong kahit po magkano, no, ay pakideposito lang po sa BDO sa 00734-800-3301. Kay Romy Aspan Pastrana. Ayan po na kung saan nyo ihulog ang inyong share, ang inyong blessings. Ayan. Ako, beware of scammers. Opo ha, huwag na po ha. Yung iba, kailangan na ng tao, ini-scam pa. Opo, ayan po, nasa ilalim din, ilalagay po namin kasi ilalim para hindi, pagdudukutin po ito ng mga marami yung magnanakaw ng video, tapos iba yung ilalagay nila, ha? Ayan po, nasa description po below. Ayan. Ay, teka lang, bago tayo malayo na naman, makakalimutan na naman namin eh. Yung chika mong buntis, sino ba yun? Ayun na nga. So, bago ko i-chika yung buntis na yan, ito na nga, natuwa ako kay Julia Barreto. Siya yung buntis? Gaga, hindi. Natuwa ako kay Julia Barreto at kay Joshua Garcia. Dahil meron na silang balik-tambalan. Hindi ko na, nalilitin ni Peterson Vargas. Yung nag-direct ng A Very Good Girl. Ito'y under Viva and Star Cinema. Collab. Collab sila. /Happy for You. Matagal-inintay ito ng mga fans. Ano sa tingin mo na, papasok din kaya ito sa MMFF? Yan ang hindi natin sigurado. No? Basta kung matatapos ito ng early, di bongga, pwede nila ipasok yan. Kaya lang, pag alam mo naman, pag MMFF, Diyos ko, mga 30 ang mga entries dyan. Di ba kuya, parang kasan dyan sa MMFF? Ano? MMFF, kuya. MMFF. Iba yung dinig namin kanina. Kasi pag FF, parang ano yun, pag binaligtad, parang it, baligtarin mo. Baligtarin mo. FF, baligtarin mo. Diba? Malaswatag yung bunganga mo. Hindi naman siguro palakasan kasi alam mo na, di ba, lalo na no last year, ang dami yung mga pelikula na may mga malalaking artista na hindi nakapasok dun sa Magic 8. Pero sana naman, huwag naman sila mag-entry ng 10. Huwag naman, 8 na lang para mabigyan ng chance yung iba. Alam mo naman ang ratio ng panonood ngayon ay 1:2. Parang 1 person is to 2 movies. Tama. Pero dahil sa nababalitang pang MMFF yung Hello Love Goodbye Part 2. At pagkatapos kung ito rin kila Josh Lea, pang MMFF, sa tingin mo malalagpasan ng 2024 MMFF yung performance ng MMFF 2023? Tsaka kuya, buhay pa ba yung Josh Lea fans? Pwede natin patayin. Huwag naman sa akin Tinatanong ko lang. Kung makapagtanong ka ng buhay pa, Marina, buhay pa, syempre. Buhay pa ako, Josh Lea fan ako.
ko, alam mo ba ako, iyak ako ng iyak kay Joshua. Alam mo yan, dalawang beses kong pinanood yan, nakakaloka. Ang galing-galing talaga. Pag umiiyak kasi Joshua talaga nakakahawa talaga siya. Anyway, buhay na buhay pa ang Joshua fans, no? Ako naman, bilang observer lang, dahil matagal na tayo dito sa negosyong ito, no? Siguro, no, iiwasan lang nila ni Joshua at ni Julia na mag-post ng mga sa Instagram man yan or sa mga IG stories or IG Reels ng mga eksena nila o moments nila together with their respective jowa. Ay, bakit? Kunwari si Julia, meron silang sweet moments together ni Gerald. Alisin muna natin yon. Pati yung si Joshua, yung kanyang non-showbiz girlfriend na sinong pangalan nun? Emilien Vigier. Na isang athlete. Isa siyang Phil French athlete. Kuya, bakit? Para palaging si Diego ng Bubblegum. Sino? Yung girlfriend ni Joshua. Anong kinalaman? Athlete yun, komedyante si Si Diego, kuya. Athlete. Athlete, hindi athlete. Athlete. Hindi. Yung pronunciation mo talaga, Brenda. Pahamak yun no? Brenda. Ay, nako. So yun nga, Nay, back to sa sinasabi mo, bakit kailangan hindi mo na sila magpo-post ng mga pictures nila ng mga sweet moments together with their respective partners? Para buo pa rin yung ilusyon ng mga tao, ng mga manonood, na yung kilig nila ay buo pa din, hindi mabibitin. Lalo na kung sila mismo ay mga marites na lagi nakatutok sa sokmed ng mga artista. So pag may nakita ng picture ni Gerald tsaka ni Julia, or picture ni Joshua tsaka ng girlfriend yung athlete, diba? Mawawala yung focus nila sa kilig na gusto nilang maramdaman sa Jocelyn. So dapat wala munang ganon. Pero alam mo na looking at their tandem, parang feeling ko isa sila dun sa mga love team na parang magiging katulad nila Kuya Boyet at saka ni Ate V, na tumanda na pero tuwing gagawa ng pelikula together, may chemistry. No? Pero iba yung dati ni Ate V at ni Boyet. Wala pang sokmed. Yun. Tsaka ang mga tao tutok lang sa artista. Ngayon ang dami ng artista. Ultimo mga vloggers, artista na din. Yung mga influencers, tsaka yung mga digital stars, artista na rin sila. So nahati-hati lahat yung mga atensyon ng mga tao sa mga celebrities at sa mga digital stars. Nung araw kay Ate Beth, kay Boyet, wala namang ganun. Tutok lang talaga sa kanila. Kaya ako naman, kung malawak talaga yung pangunawa ng mga fans, natanggap nila na may kanya-kanya ng love life, itong kanilang iniidolo, kung focus na lang sila doon sa kailangan maramdaman ko na lang ang character nila sa pelikula. Tama. Para hindi ko maisip na si Julia Barreto yan. At si Joshua Garcia yan. Kundi yung character mismo ang kanilang nakikita. Hindi yung mga artista. Tama. Parang si Catherine Bernardo saka si Alden nung parang ginawa nila ang Hello Love Goodbye. Diba? May partner si Catherine pero patok na patok sa mga manonood yung love team nila. Correct. Ito nga, Loy, no? Kami po ay ni Mama Loy at ni Angelo Dominguez ng ND Beauty and Wellness. May ganun sa dulo? Angelo Dominguez ng ND Skin Beauty and Wellness Center dyan sa malapit sa ABS-CBN. Kasama naming nanood ng Gary V. At ang mga happenings doon, eto. Dahil one last time ang title ng 40th anniversary concert ni Mr. Pure Energy Gary Valenciano, kaya naman sold out ang April 26 and 27 concert dates sa MOA Arena. April 26 kami nagkaroon ng pagkakataong mapanood si Gary. Grabe ang energy ni Gary, sobra. Spills lang at VTR ang pinakapahinga ni Gary at hindi umaalis ng stage. Magsi-16 na yan si Gary pero pang edad 20 ang performance niya. Sobrang liksi ng katawan at ang boses walang kupas. Pati ang paghataw ni Gary sa dance floor, ay nako.
Napakahusay ng direksyon ng anak ni Gary na si Paolo Valenciano at hanep din ng stage design. At ang paboritong musical director ni Gary na si Tats Faustino. Puro duet ang ginawa ni Gary sa mga guests tulad ng kay Martin Rivera. Kay Karil. Julian San Jose with Eric Santos. Humataw din si Raver at si Julian kasama si Gary at ang A-Team, The Maneuvers and The Maneuvers Ignite. Sayawan din ng mga tao sa MOA. Tilian din ng mga tao sa Ben and Ben. Lalo na with BGYO. Naroon din si Glock 9. Si Evidancel. At nakasama rin ni Gary V on stage ang mga anak na sina Gabriel at Liana. Overall, pinatunayan ni Gary V ang kanyang tatak bilang Mr. Pure Energy. Sulit na sulit ngang ibinayad ng mga tao at ang traffic sobra ha. Pero nalimutan ng tao yon dahil kay Gary. Sobrang mangha din ang mga tao sa naging kwento ni Gary sa journey ng kanyang buhay na ilang beses nang nalagay sa alanganin. Pero sadyang mahal talaga ng Diyos ang isang Gary Valenciano. Congratulations, talaga namang hato pa rin si Gary V, no? Grabe, no? Nakakaloka. Ang nakakatuwa talaga, nagkaroon tayo ng pagkakataon na mapanood yung last show niya, na solo show niya. Dahil diba gusto na nga daw niya is makolab na. At dahil nga na sold out na yung April 26 and 27, nagkaroon pa ng isa pa ulit na show for May 10. Ano? Oo nga po, ka naman. Ba't mo nga natanong kung makaano naman mo? Kasi kuya, baka doon na ako makapanood, kuya. May 10? Kuya, birthday ko kasi kinabukasan. May 11. Ayan, ang marinig. Romer. Gutierrez Haso ng RCC's Staffing Solution. Ayun. May pasok na talaga yung May 11 po yung birthday ni Mrena. Ano pang dahilan mo? Bakit gusto mong panood si Gary? Kasi kuya, ang MOA malapit sa Pasay. Nagka-Pasay ako. Malay mo naman, di ba, pag may sobrang ticket, na sana wala na. Kuya, ba't may sana ko naman? Ayan, Chuk Gomez, alam mo na. Ayan. Shelly. Yes. Sir Gary V, ayan. Nathan. Sa MOA. Ayan. Siyempre, galing din tayo sa Naga. Yes! Diba? Oo. Kung saan talaga namang nakiselebrate kami sa kaarawan
ng ating hinahangaang dating pangalawang Pangulo ng Pilipinas, Yes. Ma'am Leni Robredo. Yes. Ayan, siyempre kami ni Yoy ay nag-host kasama si Mrena. Nakipanood at nakikain Yes. sa Naga. Ayan. Ayan. Ayan po. Ang saya. Talagang nakidalo yung mga kababayan ni Ma'am Leni at nag-participate dun sa 3 days na mga activities ng Angat Buhay, di ba, Nay? Yan. Sino ay isang naririyan? Ay! Siyempre, andyan si Miss Jolina Magdangan, kasi Cedric Juan. At Miss Isa Calzado. Andun din ang TV host na si Bianca Gonzales Intal. At saka yung singer-songwriter na si Diwata, na isang Bicolana, Nay. Talagang she's making Bicol proud. Yes, oo, ayan na. At syempre, nakakatuwa si Ma'am Leni, di ba? Sobra siyang grateful pa rin sa lahat ng mga taong nakatulong sa kanya. Kahit hindi siya pinalad at hindi tayo pinalad, talaga namang hindi pa rin nagbabago ang tingin at taas ng tingin natin kay Ma'am Leni. Yes. At ang nakakatuwa din, talagang kasama lagi daw sa nobina niya. Lahat na nakiisa dun sa kanyang pagtakbo, di ba, dati. Pero yun nga, Nay, ang nakakatuwa pa, lagi-laging nanonood si Ma'am Leni. Kaya Bettina, hi Ma'am Leni! Aika! At saka yung mga daughters pa niya. Sabi niya, Mami, may bago ng upload. Oo. Talaga nagre-reportan sila pag meron na. Tapos yung isa, ay teka lang, nasa subway pa ako. Thank you, Ma'am Leni. Thank you po so much. Yes, sana lagi po kayo mag-enjoy sa panonood ng OGD Showbiz Update, Ma'am Leni. Ayan, syempre nandun din tayo, pumunta rin tayo sa simbahan ng Peña Francia. Oo, first time. Oo, diba? Nakakatuwa. No? Kaya lang sobrang init talaga ng panahon, nakakaloka. At first time mag-rain doon. Ang bihira daw ang rain doon, pero umulan sa kaarawan ni Ma'am Leni. At nagkaroon ng pink moon sa mismong kaarawan ni Ma'am Leni. Yes! Ang ganda. What a coincidence. Diba? Ayan. Siyempre, happy birthday, Ma'am Leni. We love you, Ma'am Leni. And with that, mga kaibigan... Ay, teka! Ano to? Yung buntis, hindi mo pa sinasabi. Dami mo na sinabi. Pink moon, may ano. Yung buntis, wala pa. Sino yung buntis? Narinig ko lang naman to. Iyak ka na naman sa narinig, kuya! Hindi, narinig ko lang naman. At saka wala namang diferensya kung magbuntis man siya dahil may asawa siya. Sobrang nilang mahal ang isa't isa. At wala naman tayong nababalita ang menaling sa kanyang iba. Kasi nga, may asawa siya at happily married sila. Katunayan yung lalaki, hindi ba, give up na ang kanyang career sa showbiz? Oo, para mag-concentrate sa kanyang pamilya, di ba? Nauna nang may anak si aktor doon sa una niyang jowa, di ba? Na binata na ngayon. O meron din anak si girl sa kanyang boyfriend doong araw na isang aktor. O pareho na silang may tag-iisang anak. Ngayon, buntis daw, ha? Narinig ko lang naman. Itong napakagandang actress na huminto rin sa showbiz. Pero kilalang kilala pa rin. At tumatanggap pa rin naman ng mga endorsements. Kuya, ang dami mo nang sinabi. Eh, sino ba yun? Wala kang pakialam. Sabihin mo na! Mag-asawa naman pala sila, Hindi, narinig ko lang naman. Hindi, tanong natin dito kasi baka i-deny, wala rin namang problema. Gaano katotoo na si Ellen Adarna ay buntis na? Talaga? Yes. Sana totoo. Sana nga totoo yan, sana hindi false alarm. Sana totoo. Diyos ko, tagal na nilang hinihiling, Gusto nila yan pareho na. Saka nagpatanggal na nga ng bubing si, di ba, yung kanyang implant. In preparation, dahil nga daw pag halimbawa nag-breastfeed siya. Nakakatuwa naman. Sana totoo. Sana totoo. Eh, kuya, saan mo naman nabalitaan yan? Sino ba kausap mo? Si OG Diaz. Ka na lumayo. Ha? Hindi, narinig ko lang naman. Sana nga totoo. Yes. Ngayon, kung i-deny, wala rin namang problema. Baka naman false alarm. Diba? Sana totoo. Pero grabe daw happy. Pinaka-happy daw si Derek Ramsey. Yun ang narinig ko. Diyos ko, nakakaloka. Hindi
nakakatuwa naman. Nakakaloka, di ba? Parang si si Angelique Quinto. Sabi ko, mag-announce ba si Angelique? Kasi tayo nag-announce sa buntis siya. Ha? Hindi pa nag-announce hanggang ngayon. Nakakaloka. Pero ang sexy niya dun sa wedding gown. Pero sila na, tatlo na yata nagpatotoo sa akin na buntis si Angelique Quinto. Congratulations! Ay, sana all umaamin na buntis. Ay! Ay! You're so... Ay! Not pregnant. I told you. And with that, mga kaibigan, ito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Mama Doy, mga nanonood sa amin, hindi pa namin subscriber, i-subscribe na! Now na! I-click nyo na po yung subscribe button na nandun sa ibaba. At kung naibigay itong aming episode, meron kayong komento sa lahat ng aming chika, i-comment nyo na po yung below, i-click ang like button, at huwag kalimutan i-click ang notification bell. Dahil pag click nyo yan, kayo unang-unang manonotify na meron kaming latest update. At syempre pa, ang kanya-kanya namin channel. Yes, sana naman natin mag-subscribe pa kayo sa channel to. That's Mamaloy! M-A-M-A-L-O-I. Meron po tayong bagong vlog dyan, panoorin nyo. At syempre, nais natin magpasalamat sa NB Skin Beauty and Wellness Center for our glowing skin. Wow, glowing skin. Glowing skin. At hugis bigas na face. Na-high po na yan. Di ba na? Na-high po na yung, na-high po na yung namin, channels namin. Uy, may nasalubong ako nagpunta doon at nagpa-treatment siya. Kung ano raw ginagawa sa atin, yun ang gawin ko sa kanya. Ang ginagawa sa atin ngayon na pag hindi tayo nagti-TRP, yung oxygen facial, di ba? Yan. Para fresh ang inyong pong mga skin. Basta tanong nyo na lang kung ano yung pinagagawa natin. Yes, lalo ngayon sa sobrang init ng panahon, kailangan hydrated ang ating mga balat, di ba? At syempre, para sa amin pong eyewear, Dr. Jessica D, thank you so much, Ideal Vision! Yes, Dr. Jessica. At syempre pa, ang Gorgeous Smile Dental Clinic. Yes! Daisy Solis. Sa tapat naman po yan ng Christ the King Church sa E. Rodriguez. Yes! Syempre pa, Mrena. Yes, hello mga ka-update! Pag-follow naman po ng aking FB page, Ate Mrena po, M-R-E-N-A, Ideal Vision. Ilan na ba yung followers na sa Facebook? 1,000 na po yun, 1,100. Hindi ka naman nagpo-post. Nagpo-post ako. Nagpo-post ka, gano'n ang post mo. Sabi ko mag-post na upload, hindi yung ganyan yung mga post mo. Ito real? At syempre pa aking panayam kay JB or kay Joaquin Dumagoso, anak ni Isko Moreno. Bakit nga ba siya ay nagtatrabaho sa restaurant? Oo. Ang kabuuan niyan ay sa OGDS Inspires na nasa I1 TFC na rin po, ha? At syempre pang OGDS TV naman, fan page po yan. Paki-follow naman po yan. At syempre ang aking mag-iina, Mami Soul, Mira TV at Erin Diaz sa kanilang YouTube. Paki-subscribe naman po. Yes. At syempre pa, ang OGDS Showbiz Update ay meron din pong Spotify at Apple Podcast. At syempre, ang fan page po namin, nandyan din ang OGDS Showbiz Update. Ay, speaking of Spotify na, andyan din yung ating awiting. Ichika mo na, dali. Andyan yung gamit-gamitin yan, Kung nami-miss nyo, di ba? Siyempre, yung aming theme song o yung jingle dito, sana manominate naman sa awit po. Ay, sana. Diba? Why not? Siyempre, happy birthday kay Motmot Cruz, ang asawa ni Jonah Cruz ng Trajet International Travel and Tours. Yes! Kung may mga booking po kayo abroad, like yung mga gusto niya ng tour, mura po sa kanila. Yes. Happy birthday, Motmot! Ayan andun kami ni Mama Loy, si Corona, si Ron, si Tita Jegs. Tita Jegs, ayan. Kompleto po kami dyan. Diba? Happy birthday, Mot! Happy birthday! Maraming salamat sa iyong kabaitan. At syempre pa, ito pa rin po ang inyong lingkod, Papa Osin OG Diaz, na lagi nagsasabi at nagpapaalala sa inyo na sa tuwing gigising po tayo ng umaga. Huwag na huwag po tayong makakalimot, ha? Na magpasalamat sa Panginoon dahil tayo kanyang ginising. Ibig sabihin, may mission pa rin po tayo sa buhay. Sabay sabing, every gising is a blessing! At ano pa nga ba ang laging nung iniingit sa amin? Ichika mo na, dali! Ito naman, si Mrena, no? Naipasok talaga yung May 11. Ganyan Hi, yan. Carolina. Nagpapajikas yan lagi. Ha? Hindi ko yung Tita Jigs yun. Ha? Naipasok na yung Gcash pero hindi mo maipasok si Janelle.
sa Ayun. sa iyong itik. Ayun! Pasok mo. Ano ba? Eh, syempre, Baluwag Bulacan ka na, no?